Gusto mo bang makapagtanim ng dwarf coconut kasi nga mabilis itong mamunga? Gusto mo bang malaman kung saan, kanino pwedeng makahingi ng libreng seedlings ng mga dwarf coconut nang hindi mo na kailangang bilhin? Kung gusto mo yon, panoorin mo yung video at make sure na tapusin mo. Ngayong araw nga ay samahan nyo akong puntuhan ang nahingi kong seedlings ng dwarf coconut. So ang nahingi kong seedlings ay yung hybrid coconut. So yung hybrid ay, yung variety na nakuha ko ay Laguna. Naka-crossbreed siya sa Katigan. So malalaki na yung buko nito. So pang copras talaga to. So 3 to 4 years lang namumunga na yung variety na ito. So puntahan natin sa kabilang bayan. So ayan, punta tayo sa seedling area ng ating dwarf coconuts na kukunin. Dito na tayo. So nga pala, marahil nagtatanong kayo kung saan at saka kanino pwedeng makahingi ng libreng seedlings ng mga dwarf coconut. So ito na po, ito yung sagot ko. So ang gagawin nyo po ay pumunta kayo sa municipal agriculture nyo o sa city agriculture nyo. Saan yung opisina ng agriculture sa inyo. Puntahan nyo doon, magtanong kayo about sa mga libreng seedlings. So magpapamember kayo doon sa RBSA. Hindi ko lang alam yung meaning ng RBSA, pero marami pong benepisyo pag miyembro ka doon. Wala ka pong babayaran. So ayan nga, pag member ka ng RBSA, pwede kang makahingi ng itong mga dwarf coconut ng libre. Wala kang babayaran doon. So magpunta ka lang doon, magtanong, member sa RBSA. Ganun lang po yung gagawin. So depende sa available nila sa kanilang seedling area for release kung wala pang mga may-ari na naka-line up. So mas maganda, mas maaga, ngayong nalaman mo to, pumunta ka doon para makapagpa-member ka rin. Kasi sabi ko nga, napakadaming benepisyo ng RBSA. So andyan yung mga libreng pataba, saka insurance din sa patanim mo, pwede ka pang makapag-register doon. Halimbawa ngayon na bare months na sunod-sunod yung pasok ng bagyo, so kung naka-register yung mga tanim nyo, may insurance dyan. So pwede kang mabigyan ng tawag doon sa Tagalog, tulong pinansyal pag nasira yung mga pananim. So napakaganda po, napaka-importante pag magkasaka ka na magpa-member ka doon sa municipal agriculture nyo doon sa RBSA. So ayun po. Hinapon na ako. So, kinuha ko muna yung asawa ko. Sinabay ko na. So ayan po yung napakaganda kong asawa. So very thankful din ako at meron akong katuwang sa buhay na sinusuportahan ang hilig ko. Yun ang pagpa-farming. So ito, siya ay teacher. Ayan. So parehas kaming empleyado ng gobyerno. So ginagawa ko yung farming as part-time kasi sa susunod na panahon pangarap ko rin magpag full-time, no? Pangarap yun talaga yung passion ko, pagpa-farming. So ngayon, sa konting-konting hakbang ay ginagawa ko ng paraan. So salamat po sa napakaganda kong asawa at sinuportahan niya ako dito sa hilig ko. So dito kami pa uwi, sidecar muna. So, wala kaming car kasi hindi yun na yung inuna namin. So inuna muna namin makabili ng lupa kasi yung lupa dyan lang yan. Habang tumatagal, tumataas yung presyo, lalo na pag nataniman, napuno ng mga tanim, lalong tataas ng value. Bili kami ng sasakyan agad. So dagdag sakit sa ulo na naman yun, maintenance, gas. So hindi magiging asset para sa amin. So inuna muna namin yung lupa. So away na kami, taga lang muna dito sa sidecar. So yung asawa ko wala yung arte. So napakaswerte ko po talaga sa asawa ko. Yun nga, nasuportahan ako sa yan, hindi yan nahihiya kahit marami kami dala-dalang buko pa uwi. Sakay lang siya. So yun po, yun lang po yung may babahagi ko ngayon. So I hope meron kayong natutunan. Ulitin ko lang, para makahingi kayo ng libreng seedlings, pumunta kayo sa municipal agriculture, magtanong kayo doon kung paano makapagpamember sa RBSA para makapag-avail kayo ng seedlings ng mga dwarf coconut. Yan po. So, mayroon din silang binibigay ng mga libreng buto ng mga gulay. Nahilig kayong magtanim ng gulay, pwede kayong makahingi doon sa municipal agriculture nyo. Puntahan nyo doon, libre lang yun, wala yung hinahing bayad. Magpa-insurance na kayo doon. Tanong kayo para meron kayong kuhang mga libreng benepisyo galing sa gobyerno.
sabaw. Dampot nga. Di dah tabok may naram na pa. Matraman ka po. Pwede po. Sabaw. Dito ha, kuan diri budol pwede. Kuan na may trabaho. Hindi ko mas nagibigay ko sa anong trabaho ko. Ano ka na ini? Babayad din ang kasi puno. Puri kayo makabili ng seedlings. Pareho ng ato dito. Magsulat ng talad ko. Pareho dito ng pantang biga. May kidiri ng mga sensitive yung sakit. Tres yung mga dwarf na. Pero diri nagtuig tanira ito ko. Kita na kanang. Pwede lang nga ni may tubangan ng rente. Magto ka? Aray ka. Pagkatot ah. Oo. Hindi mo nga lubing ang mag-iilo. Pura manhigte di daha. Ang kadreisis. Andito tala kayo waray. Babagtang. Atong automatic budi kami mag-abot ini dito barangay ko. Kamnataw hitan. Ang gisiminaran auge kuan namon unang adlaw nagkuan kami nag public hearing pati ni mga tanong nga diri makuan kayo. Pareho ton bulaw nga daramunan eh. Tapos pareho ton bunga ton. Ang sanggutan. Amo gani Tubod man iton. You want to play the cup? Oh, pwede ko ano kasi nakapalusot. Sin. So ganito diri ton ubyan ng itanam. Hybrid. Ito kasi mga dwarf pangkuan na ito. Sugutan. Baga pinaka kuan ba pinaka magsitas ni mo dida. Yung balay. Ayan, hybrid coconut yan. So medyo inabot to ng 5 years bago namunga. Yan na. Wala ng bunga. Ginawa pala tong kuhaan ng tuba ng biyanan ko. So, maganda po ito. Kasi tingnan nyo yung puno, ang laki. 5 years na bunga. Tapos yung pag bigay niya ng tuba ay malakas. You know, 1.5 puno.
puno sa 24 hours na puno yung 1.5. Dalawa to noon eh, kaso tinanggal na para makabunga. So imagine kung mayroong 3 nito, ibig sabihin kaya nitong magbigay ng 1 galon sobra pa sa isang araw. 3 kasi yan yung nakalagay dati. Yan, sinanggutan din yan, lagyan niya ng ganyan para makuha ng tuba. Bali 3 yan sila. So itong isang puno na to kumukuha ng 3 galon sobra. So 1.5 bali 4.5 liters. So 1 galon talaga sobra. Tingnan nyo dito yung 1.5 na to. Ayan, sobrado na, tumutulo. Sobrado na kasi puno na. So napakagandang variety po ng hybrid coconut. Tapos itong hybrid ay hindi to sensitive sa mga sakit. Ito ay wala tong spray. Gaya sa dwarf coconut, lapitin sila ng sakit. So ito matibay ito kasi combination to ng dwarf at saka yung mga centennial coconut natin, yung umaabot ng 100 years old. So, kaya naging hybrid ito. Ali combination to ng dalawang variety. Paki-correct na lang kung mali. Ganun kasi yung pagkakaintindi ko. Yan, no? Yan. 5 years bago namunga. So yung puno ang laki. Mayroon naman ditong dwarf coconut. Ito dwarf. Mababa. Kasi inabot rin to ng 5 years. Pero napakaliit pa ng puno. Yan, napakababa. Ito. Meron ng hubungan na yan. Dwarf yan. So yun yung isa. So hybrid din. Hanggang doon madaming hybrid din dito. So kung ako papapiliin, mas gusto ko yung hybrid. Matibay sa sakit, malakas magbigay ng tuba. Pwede rin gawing kopras. Ayan, hybrid. Malapit na rin yan. Meron ng nagpakitang dito sama ka. Okay, it's okay. It's okay. So, ito, mga hybrid din yan. Hybrid. Wala pang lumabas na bunga. Magkasabay yan doon. Sabay. Hindi na bunga pa ng sabay. So ito, mayroon na rin to. Yan. Ito. Hybrid din to. Ayan, lumabas na yung pinakapuso niya. Ayan, bubunga na yan. Ito yung hybrid. Magandang variety ng nyog. Ayan, maganda yung paligid, mag-green. Kung magtatanim kayo, hanap kayo ng hybrid, maganda yun. Ayan, no. Although maganda rin yung dwarf, pero mas hiyang ako dito. Mas maganda talaga yung hybrid. So thank you po for watching.